Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang sikreto ng imus. Mga kinakain na sumisira sa bato natin. Alamin kung alin para mailigtas ang iyong sarili. Mga kababayan, huminto muna tayo sandali. Napansin ko na maraming sa atin ang may ugali na kumain ng mani habang nanonood ng TV o umiinom ng tsaa. Iniisip natin na dahil halaman ang mga ito, malusog at pwedeng kainin ng marami. Ngunit ang nakakatakot na katotohanan ay may tatlong uri ng mani na napakapamilyar sa bawat Pilipino na tahimik na sumisira sa ating mga bato araw-araw. Mas mabilis pa ang bilis ng pagkasira nito kaysa sa pagkain ng maalat. Kung patuloy nating kakainin ito araw-araw, hindi magtatagal at tataas ng husto ang creatinine level at mas lalapit tayo sa dialysis center. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito, hindi lang ituturo ni Dr. Renato Bagani ang tatlong kaaway na iyon, kundi ibibigay din niya sa inyo ang tatlong uri ng mani na itinuturing na miracle food. Mura lang ang presyo, ngunit napakabisa sa pagpapanumbalik ng kidney function. Mga kababayan, tandaan na manatili at makinig. Dahil ang ikatlong pinakamahusay na mani ay isang bagay na mayroon sa bawat bahay, ngunit 90% ng mga tao ang gumagamit nito sa maling paraan. Ako nga pala, si Dr. Renato Bagani. Sa totoo lang, sa loob ng 35 taon ng aking propesyon at pakikipag-ugnayan sa libu-libong pasyente ng diabetes at kidney failure, nakaranas ako ng paulit-ulit na sitwasyon. May isang pasyente ang dumating sa klinika, kontrolado ng maayos ang blood sugar level, maingat sa pagkain ng kanin at asukal. Ngunit nang suriin ang kidney function, bumagsak ng husto ang glomerular filtration rate. Nang tanungin ko ng detalyado, sinabi ng pasyente, "Doktor, nag-iwas ako sa carbohydrates kaya nagugutom ako. Gabi-gabi, habang nanonood ako ng balita, kumakain ako ng isang platong sunflower seeds o pistachios para lang may makain." Naisip ng pasyente na ang mani ay masustansya at mabuti para sa puso. Ito ang bitag na kinasasangkutan ng maraming tao. Madalas nating iniisip na ang mga natural na mani ay ganap na ligtas. Ngunit mga kababayan, para sa isang batang malusog na may magandang bato, ayos lang. Ngunit para sa mga matatanda, may diabetes, o mga nagsisimula ng magkaroon ng kidney failure, ang kakayahang mag-filter ng mga labis na substance tulad ng potassium o phosphorus sa mani ay isang malaking pasanin. Ang mahina ng bato ay pinipilit na magtrabaho ng doble upang ilabas ang mga substance na ito na parang isang taong may sakit na pinapasan ng mabibigat na bato. Ginawa ko ang video na ito upang tulungan kayong tanggalin ang nakakasirang maling akala na ito. Tutulungan ko kayong malaman kung paano kumain ng tama, kumain para sa kasiyahan, ngunit kumain din upang makapagpagaling. Ikinuwento ko ang kwento sa itaas upang maintindihan natin na hindi lahat ng masustansya ay pwedeng kainin ng marami. Ngayon, lumipat na tayo sa unang uri ng mapanganib na mani. Ang unang uri ng mani at ang pinakapangkalahatang salarin ay ang mga mani na maalat, tulad ng inasal na mani at kasoy. Napapansin ba ninyo, tuwing Pasko o ordinaryong araw, kapag bumibili kayo ng mani sa palengke, madalas sabihin ng nagtitinda, "Ito po ay maalat, masarap," o "Ito po ay may lasang lima, masarap." Kumakain tayo at nakakaramdam ng matamis na lasa, nakakapagpukaw ng panlasa, at gustong kumain ng pangalawa. Ngunit ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Bakit? Dahil ang maalat na balat sa labas ay naglalaman ng napakaraming sodium o asin. Isipin ninyo ito, kapag kinakagat ninyo ang balat ng mani upang kunin ang kernel, hindi sinasadyang nadilaan ng inyong dila at labi ang dami ng asin na iyon. Isang maliit na dakot ng inasal na mani, ang dami ng sodium na inyong nakukuha ay maaaring katumbas ng isang buong mangkok ng maalat na pansit. Ano ang magiging resulta kapag napakaraming asin sa katawan? Magtatago ito ng tubig sa dugo. Ang inyong mga ugat ay magiging malaki na parang lobo na sobrang pumped na magpapataas ng presyon ng dugo.
at ang mataas na presyon ng dugo ay parang talim na humihiwa sa mga filter ng bato na unti-unting nagiging fibrous ang bato. Para sa mga may diabetes, ang mataas na presyon ng dugo kasama ang mataas na blood sugar ay magpapabilis ng kidney failure ng 5 hanggang 10 beses kaysa sa normal na tao. Kaya, paano ito itatama? Hindi ko kayo pinagbabawalan na kumain ng kasoy, napakabuti ng mga ito kung kakainin ng tama. Ang tamang paraan ay bumili lamang ng simpleng mani, ang inihaw na uri, na walang halong anumang pampalasa. Kapag kumakain, pinakamahusay na gumamit ng kamay upang balatan at iwasan ang paglalagay ng buong balat sa bibig. Kapag narinig iyon, siguro may magtatanong, kaya, kung kumain ako ng mani na walang asin, wala bang problema, doktor? Pwede ba akong kumain ng marami? Ang sagot ay hindi sigurado dahil ang pangalawang uri ng mani na sasabihin ko ngayon, kahit walang asin, ay maaari pa ring maging lason para sa mga may kidney failure. Ang pangalawang uri ng mani ay napakagarbo at mahal, madalas na ibinibigay bilang regalo, iyon ay ang pistachios. Maraming sa inyo ang magtataka, Doktor, pinupuri pa nga ng media ang pistachios na mabuti para sa puso. Nagpapababa ng kolesterol, ah? Oo, totoo iyon. Ngunit hindi sapat. Mabuti ito para sa malulusog na tao o sa mga nagsisimula pa lang magkaroon ng diabetes at mayroon pa ring magandang kidney function. Ngunit mayroong isang paliwanag na siyentipiko na iilan lamang ang nagsasabi sa inyo, ang pistachios at pine nuts ay imbakan ng potassium. Sa 100 gram ng pistachios, mayroong mahigit 1,000 milligrams ng potassium. Para sa isang normal na tao, madaling ilalabas ng bato ang labis na potassium sa ihi. Ngunit para sa inyo na may kidney failure stage 3 o higit pa, pagod na ang bato, hindi na nito mailabas ang potassium. Kapag mataas ang potassium sa dugo, parang isang ticking time bomb. Nagdudulot ito ng abnormal na tibok ng puso, pakiramdam ng palpitations, pananakit ng dibdib, pamamanhid ng labi at dila, at ang pinakamapanganib ay maaaring magdulot ng biglaang paghinto ng puso na humahantong sa kamatayan. Narito ang tip para sa inyo. Kung nagpatingin kayo sa doktor at sinabi niyang maganda pa ang inyong bato, hindi pa ito failure. Maaari kayong kumain ng pistachios nang walang pag-aalala dahil talagang mabuti ito. Ngunit kung nagbabala na ang doktor na mahina na ang bato, mataas na ang potassium sa dugo, o kayo ay nasa dialysis, mangyaring iwasan ang platong pistachios. O kumain lamang ng 1 o 2 piraso upang maibsan ang pagke-crave, huwag na huwag kumain ng marami. Sa totoo lang, maraming tao ang nagkakamali dito ng hindi alam. Nakikita lamang ang mga regalo mula sa mga anak o apo na imported, mahal at pinipilit na kainin upang magpalusog, ngunit sa katunayan ay nakakasama sa katawan. Ang ikatlong uri ng mani ay napakapamilyar, mayroon sa bawat bahay, iyon ay ang mani, peanuts. Ngunit hindi ang sariwang mani, kundi ang mani na matagal nang nakatago at naging maasim o may amag. Ito ay tumatama sa pag-iisip ng ating mga nakatatanda. Iyon ay ang panghihinayang. Madalas, kapag bumili tayo ng 1 kilo ng mani at hindi naubos, itinatali lang natin ng goma at inilalagay sa sulok ng cabinet sa kusina sa loob ng 1 buwan. Kapag kinuha na, naamoy na ang maasim na amoy o nakita na may ilang mani na may amag at nagbago ng kulay, madalas nating iniisip ay hugasan lang ng maigi at iprito ng maayos, mamamatay ang bakterya dahil sa mataas na temperatura, masarap pa rin. Ang hindi inaasahang resulta ay narito. Kapag inamag ang mani, naglalabas ito ng isang uri ng toxin na tinatawag na aflatoxin. Ito ay isang category A na lason, ang numero 1 kaaway na nagdudulot ng kanser sa atay at malakas na sumisira sa kidney cells. Ang nakakatakot ay napakatibay ng fungus na ito. Kahit iprito pa ninyo hanggang maging itim o pakuluan sa 100 graus, hindi pa rin ito mamamatay. Kapag kinain ninyo, kailangan pang magtrabaho ng husto ang inyong atay at bato upang iproseso
ang napakaraming toxin. Ang mahina ng bato na nakasalamuha ang aflatoxin ay parang kandila sa hangin na mabilis na mamamatay. Ang matinding solusyon, mangyaring ipangako ninyo sa akin na agad suriin ang inyong kusina. Anumang garapon ng mani, sesame seeds, o kasoy na may kakaibang amoy, maasim, o may amag na malaki, itapon agad, huwag panghinayangan. Huwag nating ipagpalit ang ilang piso sa daan-daang milyong halaga ng gastos sa ospital sa hinaharap. Sigurado akong marami sa inyo ang nag-iisip kung mayroon silang nakalimutang garapon ng mani sa kusina. Ngayon, huminga muna tayo ng malalim bago tayo lumipat sa magandang balita. Pagkatapos kong takutin kayo kanina tungkol sa 3 uri ng mani na nakakasama, marami sa inyo siguro ang nag-aalala. Naku, maalat itong mani. Marami namang potassium ang isa at inamag naman ang isa pa. Kaya ano na lang ang kakainin ko? Ibig sabihin, hindi na ako pwedeng mag-snack, naiintindihan ko ang inyong damdamin. Ang mga may diabetes, mataas na kolesterol, at mataas na presyon ng dugo ay kailangan ng mag-ingat sa napakaraming bagay. Bawasan na ang dami ng kasiyahan sa pagkain. Kung ipagbabawal pa, malungkot na talaga. Ang magandang balita ay patas ang kalikasan, mga kababayan. Mayroong mga uri ng mani na kaaway ng bato, ngunit mayroon ding mga uri ng mani na matalik na kaibigan at protektor na makakatulong sa pagpapagaling ng bato. Ang ating katawan ay may kamangha-manghang kakayahang pagalingin ang sarili kung bibigyan natin ng tamang sangkap. Agad akong magpapakilala ng 3 kamangha-manghang uri ng mani. Masarap at makakatulong sa pagprotekta sa kidney vessels at pagpapatatag ng blood sugar. Tandaan na, ihanda ang papel at panulat upang isulat ito. Ang magandang balita ay kayang pagalingin ng katawan ang sarili kung magbabago tayo ng maliit at regular. Ang unang uri ng mani na ito ay napakapamilyar at madaling kainin. Ang nangunguna sa listahan ng ginto para sa pagliligtas ng bato ay ang macadamia nuts. Bakit ko ito inilagay sa itaas? Mga kababayan, kanina ay pinag-usapan natin ang pistachios na maraming potassium, hindi ba? Ang macadamia nuts naman ay kabaligtaran. Ang ganap na bentahe ng macadamia ay napakababa ng phosphorus content nito para sa mga may kidney failure. Bukod sa takot sa potassium, takot din tayo sa phosphorus. Dahil ang mahina ng bato ay hindi makapaglabas ng phosphorus, magiging malutong ang buto, madaling mabali, at magdudulot ng pangangati sa buong katawan. Kapag kumakain ng macadamia nuts, ganap kayong makakatiyak dahil hindi ito nagdudulot ng pasanin sa bato. Higit pa rito, ang macadamia ay naglalaman ng maraming monounsaturated fatty acids tulad ng sa olive oil. Nakakatulong ang fat na ito na linisin ang bad fats sa mga ugat na nagpapabuti ng daloy ng dugo sa bato. Kapag sapat ang daloy ng dugo sa bato, natural itong magiging malusog muli. Ang macadamia nuts ay may matamis at buttery na lasa, napakadaling kainin. Gayunpaman, ang labis ay masama. Kailangan lang ninyong kumain ng 10 hanggang 12 piraso bawat araw, hatiin sa 2 beses para sa almusal at merienda sa hapon. Iyon ang pinakamaganda. Kung ang macadamia nuts ay isang panangga, ang pangalawang uri ng mani na ito ay isang napakalakas na natural na anti-inflammatory na gamot. Ang pangalawang uri ng mani ay may kulubot na hugis na parang utak ng tao, iyon ay ang walnuts. Ito ay isang uri ng mani na lubos na pinupuri ng mga siyentipiko. Ipinapakita ng datos na ang walnuts ang hari ng omega 3 sa mundo ng halaman. Bakit napakahalaga ng omega 3 para sa mga may mahinang bato? Ang pangunahing sanhi ng kidney failure dahil sa diabetes ay ang chronic inflammation sa glomeruli. Ang omega 3 ay ang pinakamalakas na natural na anti-inflammatory substance. Nakakatulong ito na pahupain ang inflammatory damage, binabawasan ang proteinuria, isang babala na ang bato ay nabubutas. Ang double benefit ay hindi lamang mabuti para sa bato, nakakatulong din ang walnuts na patatagin ang blood sugar at mabilis na bawasan ang bad cholesterol. Kaya kung sinabi ng doktor na mataas ang inyong kolesterol, may diabetes, at nagsisimula ng humina ang bato,
ang walnuts ang inyong soulmate, kumain ng 3 hanggang 5 piraso ng walnuts bawat araw. Sapat na. Maaari ninyo itong basagin at kainin ng direkta o ihalo sa unsweetened soy milk, napakabango. Magpatuloy lang sa panonood dahil ang huling uri ng mani na ito ang tunay na esensya ng tradisyonal na gamot at napakamura, kayang bilhin ng lahat. At narito ang ating huling hirit ngayon, isang napakaliit, maitim at murang mani, ngunit napakahalaga ang gamit, ang itim na sesame seeds. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang isang totoong kwento sa klinika. Mayroong isang pasyenteng lalaki, 65 taong gulang, may diabetes. Sa loob ng 10 taon, nagsimula nang tumaas ang creatinine, malapit na sa kidney failure stage 2. Labis siyang nag-alala, hindi makatulog at makakain. Bukod sa pag-adjust ng gamot, pinayuhan ko si Tata Ambo na gumawa ng black sesame salt na may kaunting asin o black sesame sweet soup. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik siya, sariwa ang kutis. Ipinagmalaki niya, "Doktor, napakabisa ng black sesame. Kinain ko at naramdaman kong malakas ang katawan ko, nabawasan ang constipation at mas malinaw ang ihi ko. Nang suriin ulit, nagpapatatag na ang kidney index, hindi na tumaas pa. Bakit napakahiwaga nito?" Ayon sa Oriental Medicine, ang itim na kulay ay pumapasok sa bato. Ang black sesame ay may neutral na katangian at matamis na lasa na may epekto sa pagpapalusog ng atay at bato at pagpapabuti ng blood essence. Ayon naman sa modernong agham, ang black sesame ay naglalaman ng maraming bitamina E at antioxidants na sesamin na nakakatulong sa pagprotekta sa kidney cells mula sa pag-atake ng mataas na blood sugar. Lalo na, naglalaman ito ng maraming langis na nakakatulong sa pagpapaluwag ng dumi. Tandaan mga kababayan, kung madali ang pagdumi, mas mahusay ang paglabas ng toxins sa bituka na nagpapababa ng pasanin sa bato. Hindi ito magic pill, ngunit isang epektibong katulong. Idagdag ninyo ang black sesame sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Sigurado akong nagtataka kayo kung paano nagawa iyon ni Tata Ambo. Mamaya, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan ng paghahanda ng black sesame upang hindi maging mainit ang katawan. Nalaman na natin ang mabubuting mani, ngunit mahalaga rin kung paano ito kainin ng tama. Binubuod ko para sa inyo ang 3 gintong prinsipyo na ito. Una, ang prinsipyo ng kamay. Marami sa inyo ang nagtatanong kung gaano karami ang sapat. Huwag nang magkomplika sa pagtimbang. Kumuha lang kayo ng isang dakot ng mani na binalatan, humigit kumulang 30 gram. Iyan ang tamang dami para sa isang araw. Ang labis na pagkain ay madaling magdulot ng sobrang calories at pagtaas ng timbang. Pangalawa, ang ginintuang oras, pinakamahusay na kumain sa pagitan ng mga pagkain, bandang 9 ng umaga o 3 ng hapon. Bakit? Dahil sa oras na ito, medyo gutom ang tiyan at ang pagkain ng mani ay makakatulong na patatagin ang blood sugar na maiiwasan ang hypoglycemia sa pagitan ng pangunahing pagkain. Iwasan ang pagkain malapit sa oras ng pagtulog dahil ang mani na maraming langis ay madaling magdulot ng bloating at hirap sa pagtulog. At ang paraan ng pagluluto ng black sesame, iprito hanggang maluto ng bahagya at durugin ng kaunti upang madaling maabsorb ng katawan. Dahil medyo matigas ang balat ng black sesame, maaari itong iwisik sa brown rice o lutuin ng lugaw na may walnuts at macadamia. Pinakamahusay na kainin ng direkta. Mukhang mahirap pakinggan, ngunit mas madali kaysa sa iniisip. Tandaan lang ninyo, ilang piraso ng walnuts sa umaga at isang dakot ng black sesame sa hapon at malusog na kayo. Bago matapos, kailangan kong magbigay ng seryosong babala upang mapangalagaan ang inyong kaligtasan. Una, huwag banalihin. Ang 3 uri ng mani na ito, macadamia, walnuts, at black sesame, ay napakahusay na pandagdag na pagkain, ngunit huwag na huwag ninyo itong ipapalit sa inyong gamot. Kung umiinom kayo ng gamot para sa presyon ng dugo, diabetes, o gamot sa bato na inireseta ng doktor, kailangan ninyo pa ring inumin ng regular. Huwag makinig sa sinumang magsasabi
nakakainin lang ang money na ito at gagaling na at ititigil ang gamot. Delikado ito sa buhay. Pangalawa, mga pambihirang kaso. Para sa mga pasyente na sumasailalim sa regular na hemodialysis, napakahigpit ng inyong diet sa bawat mg ng potassium at phosphorus. Bago kumain ng anumang uri ng mani, kasama na ang tatlong mabubuti na nabanggit, tanungin ang inyong doktor. Dahil sa yugtong ito, halos wala ng function ang bato sa pag-filter, kaya mas mabuti ang pag-iingat. Kaya, halos natapos na natin ang paglalakbay. Ang huling bahagi ay ang pinakamahalaga upang hindi kayo makalimot. Buod ko ito sa ilang madaling tandaan na ideya. Para madali ninyong matandaan at maisagawa agad ngayon, bubuodin ko ang 3 iwas, 3 pili na mantra. 3 iwas para hindi masira ang bato. Una, iwasan ang maalat na mani. Pangalawa, iwasan ang pistachios at pine nuts kung mahina na ang bato. At iwasan ang bulok na mani na maasim o may amag. 3 pili para sa pagpapalusog ng bato. Una, piliin ang macadamia na mababa sa phosphorus. Pangalawa, piliin ang walnuts na anti-inflammatory at piliin ang black sesame na nagpapalusog sa bato. Isang maliit na tanong para sa inyo. Sa 3 mabubuting mani na ito, macadamia, walnuts at black sesame, alin ang sa tingin ninyo ang madaling bilhin at pinakagusto ninyong kainin? I-comment ang numero 1, 2 o 3 sa ibaba upang malaman ko. Babasahin ko ang bawat komento upang magbigay ng karagdagang payo. Huwag muna kayong umalis sa video. Mayroon pa akong maliit na regalo para sa susunod na video. Isang paksa na maraming sa inyo ang nag-message sa akin upang tanungin. Mga kababayan, ang paglalakbay sa pagprotekta ng bato ay isang mahabang proseso, nangangailangan ng pagtitiyaga araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang kaalaman ngayon, mangyaring tulungan ninyo akong i-like at i-share ang video na ito sa inyong matatandang kaibigan, kamag-anak na nag-aalala rin tungkol sa diabetes at kidney failure. Ang isang share mula sa inyo ay maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang lason, makapagligtas ng isang bato. Iyan ang pinakamalaking kaligayahan para kay Dr. Renato Bagani. Sa susunod na video, ibabahagi ko ang 7 uri ng inumin sa umaga na makakatulong na linisin ang urinary tract, maglabas ng uric acid, at napakabuti para sa mga may diabetes. Tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang hindi kayo makaligtaan. Naway palagi kayong maligaya, matatag ang blood sugar, at payapa ang buhay kasama ang inyong mga anak at apo. Paalam at hanggang sa muli, mga kababayan.